Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Lola na taga Palawan sumisigaw ng hustisya para sa apong minolestya. Humihingi ng tulong si Lola Miguela Bitala na madakip at mawalan ng lisensya makapagturo si Nestor Lagrada, principal ng Batang Bata Elementary School, Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Lola, March 2011, di umano'y nangyaring pamumolestya ni Nestor sa apong may special needs. Agad naman nadakip ang suspect pero si Nestor nakapagpiyansa. Nag-file ng motion to cancel the bail bond. Ang pamilya ng biktima nitong May 12, lumabas ang desisyon ng korte na pumabor sa pamilya ng biktima. Pero, ang problema, hindi pa rin dinadakip si Nestor Lagrada at kasalukuyan pa rin principal ng Calatigas Elementary School sa Palawan. Malakas. Ibang klase ito may. Bakit kaya kung sagradong baka nandito ngayon sa atin si Nanay Miguela? Kumusta ho kayo, Lola? Nasobrahan nga pong stress ko dahil yun ang pinagtatakhan ko. So nagkaroon po ako ng kaibigan na taga CIDG at sabi, humingi ako ng tulong. 2 weeks ago. Okay. Ngayon, nasabi niya, tawagan mo itong number na ito. Naiinis na ako sa sagot. So tumawag po ako. Okay. Ang sagot po sa akin, hindi daw po talaga mahuhuli si Nestor Lagrada dahil Bakit daw? karamihan daw po na nasa istasyon ng mga pulis, ang mga ay halos kamag-anak at kaibigan niya. Uso pa ba yan? Sa Palawan, ha? No? Uso pa ba yan? Dapat hindi na. Ibang kulay na ngayon. Dati sa dilaw, pwede yan. Ngayon, pula na eh. Lola, huwag kang mag-alala. Ito, sa linya ng telepono para agarang aksyon si Undersecretary Jesus Mateo ng Planning and Field Operation ng Department of Education. Magandang hapon po, Undersecretary Jesus Mateo. Palawan. Magandang hapon po. Alright. Sir, nilalapit ho namin sa inyo, sir, dahil may principal ho na si Nestor Lagrada. May warrant of arrest na ho dito sa pamumulestya ho ng isang kids with special needs. Lumabas na ho, pumabor na ho, may warrant of arrest na ho. Dito ho sa principal ho ng Batang Elementary School sa Puerto Princesa, sir. Reklamo ho ng Lola na parang wala daw pwedeng gumalaw rito kasi kilala daw yung mga CIDG. So kami ho'y una, ang gusto ho ng Lola, matanggalan ho ng lisensya, mawala ho sa pagiging principal kasi nga ho, may warrant na ho at hindi pa ho na-aresto. So nilalapit ho namin sa inyo bilang nasa Department of Education ho, sa mga ganitong may kasong may warrant of arrest na ho. Yun ho ba, tuloy pa rin siya magiging principal niyan. Hindi ho ba dapat, tinatanong, or kung dahil may warrant ho, aresto na ho yan. Ano ho gagawin ho ng Department of Education or DepEd? Well, sa katunayan nga po, no, noong July 25, 2016, inendorso po ng Commissioner ng DOJ Action Center. Okay. Ito pong kaso na to sa atin for administrative sanctions po. Okay. Tapos in-endorse po natin to doon po sa ating regional director. So ongoing po yung investigation. Sa katunayan nga po, kung si Lagrada nag-submit ng comment po, syempre base sa due process, no? Doon sa huling report na kinuha namin sa regional director, since the opening ng process, hindi na po nagpapakita. Hindi po nagpapakita itong Lagrada. Di ba nakikita niyo pa rin? Ano po, nag-i-special guest pa nga po siya eh. Nag-special guest pa raw daw. Hindi nagpapakita, pero nag-special guest naman siya sa eskwelahan. Opo. Obay, Malakas talaga.
Sir, kami ho'y nababahala kasi yun hong tibay ng batas ho natin na kung ikay may warrant of arrest na. Kasi ho, kung sino ka pang talpulan, hindi na ho mga due process dyan. Kasi yan, mandato na ho. Ito ho'y mandamos, ito pag-aaresto na ho yan yun ho ba'y sa inyo, pinagpapaliwanag niya pa kung ang warrant ho galing sa korte na mismo? Are you gonna stand in between? Or sasabihin nyo ay resign? Dalawa kasi po yung kaso dyan isang administrative, isang criminal. Okay, sir. Pero yung warrant, sir, sa criminal Alin ho bang mabigat? Criminal, administrative? Mas mabigat po, hindi po ako lawyer, pero siyempre ang pagkaalam ko, mabigat yung criminal. Ayun. May warrant ho dahil sa criminal. Oo nga po, isi-serve po yan doon, ang pagkaalam ko po dyan, isi-serve po yan doon sa tao. Okay. O kaya bibigyan kami ng kopya, i-execute po namin. Okay. Pero ang balita nga po namin, base doon sa report ng aming regional director, simula nung pasukan niya, hindi ko nagpapakita. Ngayon, Lola. kung sinasabi po ni Lola, in fact na-invite po, ano po, saan po kaya na-invite yun para ma-call po Lola, namin saan ng yun nakita, attention? Lola? Si Lola mismo ang kausap natin, sir. Okay. At matimbrihan po namin ang kapulisan natin para mahuli po. Okay, Lola, saan mo nakita? Ano po, yung mga pamangkin ko kasi, may mga anak na pinaaral Okay. sa Princess Orduha. Sa Princess Kaya Orduha. nag-special guest po siya doon. At saka sabi niya, bakit mami ganyan? Nag-special guest siya, may warrant to pares. Hindi po ako makasagot. Hindi ko rin po alam ang batas. Yun. Narinig nyo, Undersecretary Jesus Mateo? Opo. Sir, ang gagawin po namin dyan, dahil kasi po sa yung informasyon na binigay nyo, papatawag po namin yung aming regional director, pati superintendent. Siyempre kasama po yung kapulisan dito kung bakit hindi pa po na-issue yung warrant to pares. Samantalang, doon sa administrative case po, meron na pong ginagawa yung kagawaran dito tungkol sa complaint na binigay sa amin ng DOJ po. Opo, Yusek, si Alex Santos po to. Oho. Yusek, dahil binanggit to ninyo na may admin case po siya, no? Mga gaano po katagal ho yan na bago ho ninyo siya pagpasyahan na talagang umalis na ho bilang principal at hindi na ho makapagtuturo talaga ho? Well, sa kwan po, doon sa konsultasyon namin sa legal po, depende po yan sa kaso, pero ang sabi nila na, kasi binapatuho namin yan doon sa regional office Pagkatapos po sa regional office, pag may decision doon, iakyat po yan dito sa central office, re-reviewin ng legal namin bago po mag-issue na ang secretary. Okay. Kasi may recommendation po na manggagaling sa ating undersecretary for legal. Sir, Sir Mateo, this is Erwin Tulfo. Ano po, Yusek? Ay, Sherwin po. Oo. Sir, ganito, ano kaya mas maganda para mabilisan na lamang po tayo, since yan po ay may warrant to pares, ang gusto lang po namin sana marinig at itong pamilya, baka pwede pong i-relieve muna yan kung hindi nyo kaya sibakin, naniniwala po kami sa due process. Maganda siguro i-relieve na yan dahil government official ho yan, at baka maka-impluensya pa sa kaso pag habang principal siya. At pagsabihan niya, mukhang itong regional director ninyo, sir, mukhang malakas siya rito Mantakin masasabihin sa inyo na hindi na nagpapakita, nag-guesting pa pala sa ibang mga elementary school. Sir, FYI lang, lumaki po ako ng Palawan, lumaki po kami. Kaya alam po namin, magkakatabi po yan, Kalatigas, Nara, Puerto Princesa, magkakatabi-tabi yan. So kung umiikot-ikot lang po siya dyan, ibig sabihin, mukhang pinoprotektahan siya ni Arde. Baka pwede, sir, sabihin mo si Arde, isuspindi na muna yung principal na yan at sabihan lahat ng public schools, huwag nang imbitahin yan dahil yan ay may kaso. Sir. Sige po. Maganda po yung mungkahin nyo. Sir, sandali lang, sir, parang lumalabas na mas makapangyarihan pa sa inyo ang regional director, sir. Parang parang subservient ho kayo sa regional director, na hamak regional director, kayo undersecretary, sir. Pagkatapos, sir, ito'y nakakabwisit, para bang gumawa ho ng yung ating yung batas ho natin, pati bayin ho, hindi ho ba? Parang lumalabas, pinahihina ho sa pamamagitan ng bureaucracia at yung sinasabing proseso, mga due process, na parang pabor ho doon sa sinasabing
suspect. Kawawa naman ho yung pamilya ng biktima na humihingi ng hustisya. Ang sa amin lang ho, tulad ni Tul Erwin, magagawa niyo ho ng paraan, end of story. Kaysa naman ho, paglaruan ho natin ang batas kasi iniinsulto na ho tayo itong kumag na ho to na parang may protector ho, may protector siya, may proteksyon mula ho sa regional director. Yun ho, ang pananaw ho ng taong bayan sa nakikinig ho sa atin ngayon. Yun. Kaya sir, kung kinakailangan ho, right away, magbigay na ho kayo ng all points bulletin. Dito ho sa programa na to, napapanood ho tayo sa Palawan. Anong sasabihin nyo ho sa regional director? Sasabihin po natin muna sa legal natin na direktahan yung ating director na gawa ng suspension order. Yun. At tapisuhan. Yun pala. At tapisuhan po yung iba pang mga superintendent natin dyan. Tungkol po doon. Alright. Kikipaglayan po tayo Okay. doon sa kapulisan para ho makita na at ma-serve na yung warrant pa rin. Yun. Doon, yun may ngipin ang DepEd. Yun, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat, Ayun, sir. Ngayon pa lang, Lola, you po. narinig mo na. Dito mismo sa programa ito, napapanood tayo sa Palawan. Hindi lang yan. Po, paborito po kayo ng mother ko Sa inyo bili na magpunta ko Di bali na, importante marinig ng regional director kung sino may kumag na yun, na parang may protector yan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin, sinabi ko na, pagsabihin, nagbigay na ng warning doon. Di ba? Suspindihin. Hindi lang yan, Tolben. Tinatawagan natin regional director naman ng Palawan. Oy! Ng PNP. Nasaan Ayun. yan? Para mahuli i-serve na. yung warrant. Balikan Mahuli na natin yun, yan. no? Balikan Palawan natin. eh. Oo. Sige. Balikan natin ang kaso ng principal ng molestya ng isang bata sa Palawan. Para sa kilos prontong aksyon, sa linyang telepono si Police Superintendent Imelda Tolentino, Chief ng PIO Mimaropa Region. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Sir Ben, at Okay. sa lahat po ng tagapakinig po ng programa niyo po. Okay, live ho tayo sa PTV4 ho, ano? And then, ganun din sa radyo ng Radyo Pilipinas, 738, at sa Facebook page ho na. Kasama ho natin si Tul Erwin, ganun din ho si Alex Santos. Ma'am, lalapit lang ho namin sa inyo, ito hong reklamo sa isang principal ng molestya ho ng isang kid with special needs. May lumabas na ho na warrant sa kanya. Nagawa nga ho dun sa sinasabing rape daw. Ang complainant ho rito, yung hong lola, si Miguelita, Miguel Bintala. Ma'am, pwede ho ba natin may serve to? Kasi parang magkakilala daw doon sa lugar na yon, kaya parang pagala-gala, nag-guesting para ho yung principal, na hindi raw ho, hindi daw ho Mahuli. mahuli-huli siya. Ma'am, ano ho magagawa natin dito? Opo, Sir. Balik kausap ko na po kanina si Sir Mike po, yung nakipag-coordinate po sa atin. At sabi ko nga po ay baka pwedeng hingi namin, Sir, yung detalye po at Yes, sir. yung kung Okay. po itong may warrant po. Ay, Para mapag-alaman po natin at ipagbigay din po natin alam po ito sa kinauukulan po ng mga tao po natin sa Palawan. Ayun, ma'am. Yun lang aming hinaantay, ma'am. Talagang makikilos agad kasi warrant of arrest na ho yan, ma'am Opo. Above doon sa administrative case ho, talagang ito ho yung criminal case ho, hindi ho to biro na talagang korte ho naglabas ng warrant of arrest, ma'am. Ang importante, Opo, sir. Ben. Opo. Oo. Ma'am, baka meron ko kasi mang arbor dyan eh. Naku, yun. Yun ang Yun, yun. pinag-iingatan ho natin, ma'am. Easy. Diba? Huwag ho sana mangyari ho yun, ma'am. Opo, Sir. Opo. Para makakaasa naman po kayo na actionan po natin once Yun. po na makuha na po natin ang detalye. Aasahan ho namin, ma'am. Bigay ho namin detalye sa inyo, ma'am. At alam niyo naman, kayo kikilos pronto rito ho sa reklamong ito. Maraming salamat po, Opo, ma'am. opo, Sir Ben. Okay po. Alright. Thank you, ma'am. Good luck.